Hi guys! So ituturo ko ngayon kung paano at ano yung ginawa namin para makakuha ng passport yung mga bata. Bali guys, kahapon nagpunta na kami sa DFA kaso na-reject nga sila. So guys, ituturo ko lang kung ano yung mga procedure na ginawa ko step by step kung paano ko na process yung kanilang passport. This is for minor guys. So una, kailangan meron kayong confirmed appointment sa DFA, which is you need to go to DFA, wait lang, DFA passport.gov.ph. So, click nyo lang tong passport.gov.ph appointment. Yan, i-verify lang niya kung secure yung connection mo. Ayan. So guys, ayan yung makikita nyo dapat kapag magpapa-appointment kayo. So, itong by proceeding with this application, I understand that I am signifying. Click nyo lang to guys. Then, kung group kayo, ito yung i-click nyo. Then, kung individual appointment, then click nyo lang to start individual appointment. Yan. So guys, yung region, Asia Pacific, and country is Philippines, and then select site. Ito guys, kung saan kayo mas malapit, kung saan nyo kaya yung puntahan. So, for example, nasa QC kayo, so pupunta lang kayo dito sa, meron sa, what you call this, Ali Mall, Cubao, and Robinson, Novaliches. So, dati kasi guys, nung tinatry ko silang i-appointment, dito ko sa Robinson, Novaliches, kaso nga lang puno na. So, napunta ako sa Ali Mall kasi yun yung may mga available or earliest date na available na slot. So, for example, dito, Robinson, Novaliches. Ayan, i-click nyo lang to, I confirm that I have read, understood, and agreed to our condition. Next. Ayan. So guys, mamimili kayo kung ano yung date na gusto nyo or may available. So, ibig sabihin, itong available is green. Kapag may nakita kayong green, ibig sabihin that's available, and kapag red is fully booked. So, hanap tayo. Ayan, tulad nito guys. So, February 5 to 12, fully booked siya, pero itong 13 to 16 available yan. So, for example, February 13, yan, may mga date siya guys. May mga oras. So, 10 to 11. Actually, ang pinaka-earliest date nung na-encounter ko is 9 to 10, 10 to 11, 11 to 12, ganun. So, ito, mamimili ka lang. So, dito daw, sa 10 to 11, fully booked na siya. Then, 11 to 12, available slot. So, ayan, pwede mo yung i-click kung gusto mo. Then, click mo lang to, I'm not a robot. Then, next. Ayan. So, dito na kayo mag-fill out ng mga necessary information nyo guys. Ano yung phone number, email address, ayan, i-agree nyo lang to. And then, yan, mga to, make sure guys na tama yung spelling, ganyan, kasi passport guys, very important na dapat tama lahat ng details, mahirap na. So, ayan, so fill out nyo lang yung name nyo, email address, date of birth, civil status, kung single kayo, tama ba? Ayan, single, and birth legitimacy, legitimate. Ayan, so next yan yung father's information and yung mother information nyo, and yung mga necessary information na kailangan nila. So, yun lang yun guys. Then sa pinakadulo, meron tong option kung gusto nyo ng deliver or pick up. So, mamimili din kayo kung ano yung payment method nyo. Merong credit card, merong GCash, parang meron yata ng GCash, may bayad center. Ako guys, ang pinili ko is bayad center. So, yung sa bayad center, 950 pesos yun, plus 50 pesos na processing fee. So guys, a total of 1,000 per passport, per appointment. So, yung sa bayad center, within 24 hours, kailangan maano nyo na siya, mabayaran nyo na. So, nung pagkatapos kong ma-confirm na sa bayad center ako magbabayad, ayan, nagpadala na sila ng email, dun sa nilagay mong email, nagpadala na yung DFA na yun na kailangan mo bayaran within 24 hours at yung reference. So guys, once na pumunta kayo sa bayad center, yung reference number doon, yun yung ibibigay nyo. Tapos, once na mabayaran nyo na yun, since 1,000 pesos nga, confirmed na yung slot na kinuha nyo. So, magpapadala si DFA ng email na you have to go to ganitong date and ganitong oras, ganyan-ganyan. So, yun na, ibig sabihin confirm na yun. So, pagkapunta nyo dun guys, halimbawa, katulad kahapon, 29, yun na yung araw na pumunta kami. Ang dala ni kuya is birth certificate ng mga bata and ID. Ganyan. Ang mali lang na nagawa niya is hindi niya nadala yung marriage contract, which is kailangan kasi kailangan siya kapag yung tatay lang ang pumupunta or one parent lang yung pumunta. Bali, since nga yung ate ko nasa Taiwan, hindi siya ang alam ko kasi guys, kapag halimbawa nanay lang ang kukuha or nanay ang kasama, kahit ID lang, basta primary ID, yung halimbawa SS, yung mga ganon, yun yung mga keme doon. Ngayon, since si kuya lalaki, siya yung tatay, kailangan niya mag-provide ng marriage contract.
Ang mali ko lang din guys, kasi sila kuya, tsaka sila, yung mga bata, nakatira na sila sa Batangas. Ang pagkarinig ko kasi gusto nila dito sa QC. So, wrong move kasi hindi rin talaga ako nag-check kung meron ba dun sa Batangas. Obviously, meron yan. Ang nangyari, yun nga, na-reject yung mga bata. So, kailangan nila ng bumalik. Which is ngayong araw kasi nga, nag-asikaso si kuya kahapon ng marriage contract. Kumuha siya dyan sa East Avenue. Malapit lang naman. And then, ngayon, kaninang umaga, pumunta sila sa DFA and then, yun, na-confirm na. Bali, okay na yung passport nila and tinanong din kung pwede i-deliver dun sa Batangas, which is okay naman. So guys, ang unang kailangan is this one, confirmed application, confirmed appointment, and then yung ipapadala sa'yo ni DFA na email after mabayaran yung appointment, kailangan mo i-print yun kasi that's the application form. So yun nga guys, confirmed appointment. And after nyo mabayaran, kailangan nyo na i-print yung application form. And then, of course, physical appearance nung mag-a-apply ng passport kasi pipicturan yun. And then, marriage contract kung di ba minor, marriage contract nung tatay or primary ID ng nanay. So for yun lang naman, ID ng bata kung meron, school ID kung wala siyang valid. And then, yun lang naman yung hinanap. And then, tapos na. Ganun lang kadali guys magkuha ng passport. As long as you have your complete requirements, then okay na. Mabilis na lang. So, yun lang naman guys. I hope nakatulong kung paano kumuha ng passport kasi may mga times pa rin talaga even as nung una kami kumuha ng passport, hindi rin talaga namin alam kung paano makakakuha ng passport or what step yung gagawin namin para maka-complete yung ganito. So, it's so basic guys. Kayang-kaya nyo kumuha ng passport. So, yun lang guys. Thank you so much for watching. I hope may natutunan kayo and yeah, see you in my next vlog. Bye!